lahat po'y magsiluhod bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katuwaan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay noon, ngayon at kailanman, salita niya ay buhay at makapangyarihan. Sa mga kumikilala at tumatanggap na tuwiran, mapapatotohanan nilang kumikilos siya sa kanilang buhay. Halina mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. May mga taong hangos ng hangos, paspas ng paspas, kilos ng kilos, nagkukumahog, nagdudumali, nalilito, natataranta sa kanilang pagmamadali. Subalit hindi ito gusto ng Ama at hindi niya ito gusto na gawin at ginagawa ng mga anak niya. Sapagkat ang kahinahuna ng sa Kanya at ang panatag na loob at isip ay siya. Sa Kanya nagmumula at siya magbibigay, kaya't ang lahat ng mga anak niya, kung kikilala at tatanggap sa Kanya, mapaparaman lahat ng kabalisahan nila. Sapagkat walang taong hindi nag-isip, lalo tigit kung hindi ka abnormal, normal ang pag-iisip. Subalit hindi ka loob ng Ama't di na nasa na wala ng tugot sa pag-iisip ka bilang anak niyang namubuhay sa lupa na wala nang ginawa kundi mataranta. Kaya nga ibinibigay niya at pinagkaloob niya ang Espiritu niya upang ang bawat nalilito at natatarantang bilang tao, kapanatagay, binibigay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kailan ka ba makadarama? Wika ngang matwid ng Ama. Pandamang di mo alam kung papaano ito'y makakamtan. Pandamang hindi tulad ng kapwa mo, kung papaano ka tinapik o di kaya'y kinurot, kundi pandamang panloob kung paano ako maggawad ng pag-ibig. Yaon nga ang katotohanan, mga minamahal ko. Ang layon at nasa ng Ama, makadama ang bawat isa, makakilala kung paano ang pagkilos niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kagagalaw sa bawat anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kailan mo ba nadamba ang paghahari ng Ama sa iyo? Kung matwid mo itong nadama, panahanin nawa ikaw, manahan nawa sa iyo bilang anak niya. Ito'y mga salitang katagang pagtatanong sa tao. Subalit, walang nakatatalastas, nakatatarok ng tunay na damdamin at kaloob ng bawat kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Marcos. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya.
Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alpeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus. At siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan sa sama-samang magkakaibigan, magpapamilya o magkakapatid na turingan sa Espiritu, kundi palubos ang pagkilala at pagtanggap sa Ama, maaaring ang bawat kasama ng isa't isa ay sinusuri ng kapwa nila. Maaaring tuwang-tuwa sa pakikisama ang mga kapatid nila na sa kanila na may hindi sila masaya. Maaaring siyang-siya sila sa ginagawa ng mga kasama nila bilang mga kapatid, kapamilya, kaibigan. Subalit sila'y malayo ang loob. Hindi sila makadama ng tulad ng nadarama ng naaaliw at nasisiyahan sa mga kasama nila. Iba't iba nga ang pandama ng tao, sapagkat mayroong tao na ang kinatutuwa niya ay ang binibigyan siya at nabibigyan siya. May tao namang ikinatutuwa niya yung nakakaunawa sa kanya at minamahal siya na damang-dama nila. May tao namang nakikinig at sumusunod sa kanya, kaya tuwang-tuwa siya. Iba't iba nga ang kinatutuwa at kinasisiya ng tao sa lupa. Subalit, ano baga ang kinatutuwa at ikinasisiya ng Ama sa mga anak niya? Ang makasunod sa kalooban at tuntunin niya. Ilan kaya ang magsasabing, mula nang makilala kita, Panginoon, hindi ko na matanto ang dating ako, hindi ko na masuri ang kung sino ako, sapagkat iba na ang damdamin ko, ngayong nadama ko kung sino ka at ano ka sa buhay ko. Mapapalad kayo na ang inyong pandama ay naramdaman nyo ang totoo, ay ang Diyos na hindi nyo nakikita. At sa kapwa nyo ay nagpapadama kayo, nagpapatotoo at nagpapakilala, gayon nga siya, sapagkat ang sino mang pinakitunguhan nyo ng mabuti at maganda, pinakiisahan ninyo sa katamtaman, hirap at yaman ng buhay. Hindi kayo nagtangit, di kayo pumili. Ang Amang kalugod-lugod sa kanyang pananaw ang gayong gawa, ang siyang tuwang-tuwa. Ilan din kaya ang mga taong pinipili ang kapwa nila na kapag alam nilang makasalanan ay iniiwasan. Kapag alam nilang maraming ginawang kamalian ay nilalayuan. Kung magkaminsan, magulang pa mismo, hindi kayang tanggapin ng mga anak nila sa gayong kamalian at pagkakasala. Hindi sila nagtatanto, hindi sila nagsusuri. Ang wikang maliwanag, kung ang anak mo mismo hindi mo matanggap sa pagkakamali, paano mo pang matatanggap ang kapwa mo? Kaya kung magkamisan, kapag sinuri mo't binaybay, ano ang patotoong kilala na ng tao ang Ama? Hindi lahat ng masama ay tunay na masama.
Hindi lahat ng nagkamali ay tunay na nagkakamali. Kung minsan, ang taong kapwa nila ang nagbibigay kasamaan sa kanila at sila ang nagbibigay kamalian. Sapagkat ang pag-iisip ng tao ay hindi pare-parehas, may malawak, may makitid. Kaya't ang patotoo ng ama'y kinikilala ng mga anak niya, sa malawak na pangunawa, sila'y nakatatanggap at naibabahagi nila sa kanilang kapwa. Mapapalad kayong makakaunawa at umuunawa sa inyong kapwa at hindi ninyo inaalala kung ano ang sa inyo, kundi ang para sa kapwa nyo. Mapapalad kayong patuloy binabata at nagtitiwala na ang pagbabago ng inyong pamilya ay kakamtin. Subalit paano kaya kung magkaminsan nasasabing matwid ng tao, ito ang gawin mo, wika sa kapwa-tao, subalit ang sarili di maitama ito. Isang kaganapan at pangyayari, may dumulog kay Apo Kunching. Hindi na alam ng bata kung saan tutungo, sapagkat tinakwil na nilalayuan ng kamag-anak. Paano kaya ito mabibigyan puwang para magbago at magbalik loob kung mismo ang kadugo ang lumalayo, higit ang ina't ama na di inuunawa ang maling gawa ng anak na lumuwal sa sinapupunan. Kung bago pa lamang naagapan na ang kamalian ng isang anak, hindi ito lumalala, hindi ito naaalma. Kung bago pa lamang ang pagkawasak ay inaagapan ng gamutin para huwag ito mawarak, walang wasak na anuman na pagsasama sa lupa. Subalit ilan nga baga ang tunay na matwid at totoo ang ginagawa? Mapapalad kayo, mga anak ng Ama, ng patotoo ng salita niya ay tinatanggap at sinasabuhay ng bawat isa. Paano nga kaya kung gayon ang kalagayan? Lalo't higit kung mag-asawa na walang kumupkop at tumanggap sa kawalan nila. Saan kaya pupulutin? Saan kaya magtutungo ang mga ganitong uri ng tao? Maliwanag niyong narinig. Hindi ang binabaan ay ang mga banal, ang mabubuti, kundi ang mga nagkakasala. Kaya't mapapalad ang nagbibigay paraan at puwang sa kapwa-tao para bigyang pagkakataon ang pagbabago nila. Mapakilala at makilala yung amang di nila nakikita. Mapapalad kayong nakiisa at nakikisang patuloy sa mabuti ay nagmimithing makapanahan. Alalaong baga, hindi lamang ang mabubuti ang may karapatang mabuhay, maging ang masama ay binigyang karapatan para makapagbagong buhay. Kaya mapapalad kayo na hindi lamang ang mabubuti ang nais niyong pakitungo at pakisamahan, kundi nagmimithi rin kayo na magiging daan kayo ng kapwa nyo para ang kapwa nyo nagkamali at nagkasala ay maibalik nyo sa Ama at magbago sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, walang matwid, walang banal. Subalit, lahat ng nagkamali, nagkasala at nalugmok sa pagkakasala, maaring mahango ng Ama. Marami siyang pamamaraan at kaparaanan. Marami siyang daan para makita ng tao ang matwid na landas niya. Daan ng katotohanan tungo sa kabutihan at kamti ng kaligtasan, Ama ang pamamaraan. Anak na isinugo
makilala at tanggapin nawa ng sinuman. Yamang siyang nagpakilala at pinakilala ang Ama sa mga kumilala, nakakadama sila. O aking mga minamahal, tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, paghahari ng Ama'y walang maliw, pagmamahal niya'y walang katapusan, buhay na buhay at di mamamatay, sa mga anak niyang kikilala, matwid nilang madarama, pag-ibig na wagas na dulot niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang gampanin ng isang apo kuntsing, noon akala ko'y gagamitin lang na manggamot. Subalit, umusad ang taon, ang panahon ay nababago. Araw, buwan, nagpalipat-lipat na lang. Yaon pala'y hindi lang iisang gagampanan. Ngunit gaano kahirap ang pagdidesisyon na gusto mong kupkupin at tanggapin ang isang nais mong magbagong buhay, subalit mismo kapamilya, sasabihin sa'yo, huwag, dahil baka mapaano. Sino pang maglalakas loob? At sino pang tunay na kukupkop at magmamahal? Kung gayon nga, kanino mo ipagmamalaking ibigay? Kanino mo ipagmamalaking ipangalaga? Kanino mo maipaninindigan na sige, ako ang bahala? Sa pawang katotohanan, marami mang kabiguan si Apo Kuntsing sa mga kinupkop, sa mga nilingap at inaruga. Kaya tanga ka na lang bilang taong masasabi nga kapag kumupkup ka pa nang alam mo mas malala. Subalit, kapag umira lang pag-ibig at nabuo ang pag-ibig, nabuhay ang pag-ibig, mapakahirap sabihin ayaw. Nawa nga, magkaroon totoo kayong pag-ibig. Lalo tigit kayong mga magulang. At magbigay daan ang pagkupkup nyo't pagmamahal sa inyong mga anak upang sila'y makapagbagong buhay. Ngunit kung kayo mismo ang tatakwil sa kanila, anong daan at paraan para sila'y makapagbagong ganap at totoo? Maraming pinakita ang Ama, walang hindi magbabago. Sa kaganapan at katuparan sa dakong ito, sa gawain ito. Ilang taon na ang lumipas, ilang kaganapan ang pinasilay. Iba't ibang pinatutupad at nagaganap bilang lingkod. Subalit ang tapat at totoong pagtitiwala at pananalig, napapakita ng Ama ang kanyang matwid at totoong salita na buhay at makapangyarihan. Kaya bilang mga lingkod, nagpapatotoo sa inyong mga harap, sa inyong harapan. Kung makikipagtotoo lamang ang tao at matwid nilang tatanggapin ng Ama at ang salita niya ipagtitiwalaan, huwag niyong sabihing dumaan kayo ng malalim na karagatan, sasadyad pa rin kayo. Huwag niyong sabihin puro tinik ang pinagdaraanan niyo. Sa di nyo namamalayan, tinikmang dinaraanan nyo, di kayo nagagasgasan, nasusugatan, sapagkat may humahawi niyan sa matwid nyong pananaw na mabuti ng Ama ang isipin nyo. Kahit batuhan na pagkalalaki, malilihis niya kayo at di kayo matitisod at mapapakita niya
Matwid niyang aalagaan kayo at inaaruga. Kaya, kamulat-mulat ng inyong mata kapag sinuri nyo ang pinagdaanan nyo. Yun palang nagbigay lakas at tatag sa inyo upang maisiwalat nyo ang katotohanan at maipagsigawan nyo ang buhay ang Diyos na tinatawagan nyo. Ngunit sinong maniniwala at magtitiwala sa isang babaeng pandak na di batid ng marami ang nagaganap, maliban ang mga lingkod na tapat na araw-araw ay naglilingkod, na tapat na araw-araw ay tumitingin sa mabuti, nagmamasid sa ikabubuti, at di makasarili ng gustong umunlad ay sarili. At di ang sarili ang inaalala, hindi ang pamilya lamang, kundi kapwa nila. Kaya binabaliwala ang sarili at nilulunsad ang katotohanan upang makadama at makakilala ang kapwa nila. Kaya mapapalad kayo na nagsisikap at nagpapakatotoo sa Ama, na patuloy niyong minimiting maging ganap kayo, at di lamang ang bukas ng mga anak nyo, ang bukas ng mga pamilya nyo, ang mamaya nila, at sa susunod pang panahon, ang inaalala ninyo. Sapagkat habang nilalagak mo ang sarili mo at pamilya mo sa Ama, napapatotohanan niyang siya'y kumikilos sa bawat isa. Marami nga ang gagawing paratang sa inyo ng kapwa nyo. Nang gagamot kayo, ba't hindi nyo magamot ang sarili nyo? Yaong mga hindi pa matwid ang isip at baluktot pa ang pananaw, sapagkat di pa nila nasasaksihan ang katotohanan at di pa nila batid ang katotohanan sa isang tagapagligtas ay pinako dahil sa pagliligtas. Ngunit ang totoo at tapat ng nakakakilala, walang tanong, walang katanungan, may luha man sa mga mata, patuloy silang nagtitibay, lumalaban at umaasa, may Diyos Ama, mahabagin, maawain, at nagpapalaya sa mga gawang hindi tama. Naghuhulagpos sa mga dagok ng buhay, nagbibigay ng liwanag sa nadidimlan, nagpapayapa ng isip at di niloloob na malitot magulo sa mga pinagdaranan at dinaranas sa buhay. Yun ang patotoo. Bibigyan ka ng kapanatagan, aaliwin ka ng tuwiran, habang may pinakikibakahan, hindi ka man madamat makilala ng kapwa mo, ang Amang tinanggap ka at tumatanggap ka sa Kanya. Kayo mismo ang nagkakaunawaan. Hindi mo siya nakikita, ngunit kumikilos siya sa iyo, sapagkat Espiritu niya, patutoong kapiling mo. Kailan maunawaan ng tao ang katotohanan, at kailan ipagsisigawan ng katapatan, at sa katapatan ay nagsasabuhay, at sa pakikipagtotoo ay nakakakamtan. Mapapalad kayo nang agtibay at nagpatibay ay ang Ama. Sapagkat kung paano ninyong hindi nililisyaan at tinataligdan ang inyong mga pinagdaraanan, hinaharap niyong tuwiran, makikita niyo kung paano kayo sa pagkilos ng Ama ay magpatuto siyang buhay at di patay sa bawat anak niyang kikilala. O taong aking mga minamahal, wika nga sa inyong maliwanag ng Espiritu, walang matwid na makapangungusap ng ganito, walang matwid na makapagbabahagi ng ganito, walang banal na taong mangungusap sa inyo ng ganyan at ganito at gayon. Subalit, ang Espiritu ng katotohanan na saksi at buhay na saksi at di mamamatay sa kaganapan at nagaganap sa bawat anak niya, na tuwirang ang wikay, ako ang patnubay. Kailan mapapatotohanan ng tao na tutunga ang pagmamahal nila, ang pagtitiwala at pananalig, napakarupok ng tao. Sadyang napakarupok at kahihina. Masaya, maligaya kapag nasisiyahan sila, natutuwa sa mga biyaya at pagpapalang dumaratal sa kanila. Kapag sila'y maliliksi, malulusog ang katawan. Subalit kapag ito'y binigyan ng karamdaman, wala ng pananalig at pananampalataya, namamatay na pagdaka, sapagkat ang wika nila, ba't ako ginanito? Kung gayon ang naging katwiran ng isang Kristong binaba sa lupa, hindi natupad ang kaligtasan at nagpatupad, ay di ang Ama sa kanyang sakit at dusa, kundi ang kalaban niya at mga taong inalipin ng demonyo
para gapiin ang anak ng tao. Subalit, napatotohanan at pinatotohanan ang sumasama Espiritu niya ang taglay. Kaya't sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Huwag lamang kayo sa bagay at pagkain masyahan at matuwa, kundi sa anumang dinaranas ninyo, makamtan pa rin ninyo ang tuwa at ligaya ng puso nyo, sapagkat patutoong sumasa inyo'y banal na Espiritu, kaya't may gabing anuman ang pinagdaraanan nyo, payapat nahihimbing pa rin kayo. Anong silbi ng tumataba ang katawan mo kung humihin at lupaypay ang kaluluwa mo at espiritu mo'y wala? Ngunit at pasubali, kung pinagkaloob mat niloob ng amang pumayat ka, subalit pinalalakas ng higit pang espiritu mo, anong magiging kapalit nito sa tabang katawan na wala ang buhay? Ang buhay na espiritu at buhay na ligaya ng kaluluwa nila. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, hindi nyo nga lubos mawawawaan ang tinutukoy ko't sinasambit. Subalit ang may pangunawa ay makarinig